natin yung mga sasabihin nitong mga sundalong idinidemanda at nitong mga kasama nilang mga dating politiko. Ito, paano natin? Pinapalabas nila na politika. Is it? Well, kung meron silang interpretasyon ng politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico ang magnanakaw. May kaso sila. Mga kasamahan ni Saldico to eh. Kung yung sindikatong sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga taong ko, including Sergeant Cotesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi yung mga taong to kung saan nanggaling ang pera. Hindi na alam kung flood control scandal, hindi na alam. Pero nakita nila may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam dahil kay Mark Tex ayun, tsaka kay Paul Estrada. Bakit naman sila hindi gibitin? Ba't kami yung iipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam doon sa affidavit eh. Alam niyo yan, na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. Yan. DPWH contractors kumita. Yung Yusek Bernardo kumita. Yung Alcantara kumita. Putang ina ng mga yan. Yan ang salot. Yan mga yan. Si Zaldico kumita. Putaragis yan. Oh, di umano si Bongbong, si Romualdez at saka si Sandro Marcos kumita. Bakit hindi yun ang habulin natin? Bakit ito ang mga iniimbestigahan at dinidemanda natin? Why not pag-aralan natin yung kanilang mga ebidensya, alamin natin totoo ba yung kanilang mga pinagsasasabi, kung hindi, isilya elektrika natin para masaya. Bigtiin natin, pako natin sa krus, ganun, o tapon natin sa Pasig River, ganun. Pag nalaman natin na niloloko tayo ng mga to, pero hanggat meron silang akusasyon, lalong-lalo na meron silang corresponding na mga images, ebidensya, at marami pa silang mga ebidensya na nakatago, dapat inaano natin to. Siniseryoso natin to. Bakit? Sabi nyo nga pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dito eh. So kung sinasabi nila na pera ng taong bayan binideliver nila ng personal sa mga personalidad na ito, dapat itong mga personalidad na ito ino-hold departure order na natin o kaya nilulookout bulletin na natin. Tapos nagki-case build up na tayo sa mga ito. And then kung mali yung mga pinagsasabi ng ito, ikulong lahat yan. Kasi tingnan nyo si Ramil Madriaga, ni walang kalinis-linis sa katawan. Pati kaluluwa niyan, nanlilimahid. Sobrang dumi na tao niyan. Meron siyang sinasabi na mga halaga ng pera, diniliver niya, di umano, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pinakikinggan natin, bibigyan pa natin ng proteksyon. Ilalabas natin doon sa kanyang kulungan, nakakulong na siya doon ng mahabang panahon, ilalabas, ilalagay natin sa mas komportable para magsinungaling ng magsinungaling. Hinahabol natin si Inday Sara, mayroon ng impeachment na nakabinbin dahil dyan sa statement niya. Kung ino-honor natin yung isang kawatan na nagbibigay ng impormasyon, dapat bigyan natin ng parehas na opportunity itong mga ito. Kasi itong mga to, sabi nga nito ni dating Congressman Mike Defensor, hindi ba nagnakaw to? Hindi naman kumita ito. Magkano lang daw sweldo ng mga ito buwan-buwan? 40,000. Hindi pa naibigay sa kanila yung mga sahod nila dahil tumakas na to si Saldi. Si Saldi, kapal ng mukha rin Pinagod mo yung mga tao, ilang libong maleta yung pinag-deliver nyo, kaya pala nung bumili ko ng maleta, wala na akong mabili. Di ba? Bakit sila yung pinupuntirya natin? Bakit hindi natin puntiryahin? Okay lang, pakinggan mo si Madriaga, pakinggan mo si Trillanes. Dapat lahat ng mga whistleblowers pinakikinggan, hindi yung selective. Kapag ang wini-whistleblow, mga Duterte, yun lang ang inaasikaso natin. Pero kapag ang ini-expose na nila, yung kabilang kampo, which is yung kampo ng pamilya ng mga kawatan, pinoprotektahan na natin yung kanilang di umanong pinagdideliveran. Di ba? Putang ina, papayag pa tayo na ganyan. PWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. Parang hindi naman natin tama. Hindi naman talaga tama yun. Tama ka naman dyan. Ang may tama sila. May tama sila sa utak. Yun ang mga yan. Kapal ng mga pagmumukha. Ito pa, yung isang video tungkol dyan. Panoorin natin. Senator, nag-file din si Senator Trillanes
At saka kahapon nata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligod, kasama si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Lorraine Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Cotesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noong paman, nung sila ay lumabas sa Club Filipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to hindi nagsisinungaling. Kung gusto nila malaman yung katotohanan, tanungin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Maraming salamat. O, di ba? Palakpakan natin. Tatakbo ba si Mike Defensor na senador? O hindi. Wala naman siyang sinasabi na siya'y tatakbo. Pero tinitindigan niya ito. Alam mo ako, nabibilib ako sa mga ganitong tao Kay Baligod, dito, nakikita mo kasi na wala naman silang mahihita rito. Puro kaso lang ang mahihita mo rito. Nakita mo naman kung paano nila trabahuhin Lahat ng mga bumabati ko sa kanila. Nakita mo si Bong Suntay. O, nagbigay lang siya ng argumento, analogy na medyo alanganin. Pero tanggap naman yan sa society natin. Tanginan nyo. Tanggap nyo nga yung mga bakla Tanggap nyo yung mga nagpapaputol ng titi. At nagpapagawa ng pekpek. Di ba? Tanggap nyo nga yan Tanggap nyo nga yung kababuyan na lalaki sa lalaki nag-aasawa Tanggap nyo yung kababuyan na babae sa babae nag-aasawa Kumbaga sinasabi nyo, buksan nyo na yung isip natin dahil makabago na ngayon, panahon ngayon. Makabago na ngayon, ganito na ang panahon. Tapos po siya nagbiro lang actually hindi nga nagbiro si Suntay. Suntay is just trying to make his case stronger by making or stating an analogy na tanginan nyo. Ang yayabang ninyo, buti sana kung mga virgin pa kayo nung nagpakasal kayo. Kala mo naman, hindi kayo nagmamaryang palad at nagsasalsal. Pag nakakita kayo ng mga sexy, kunyari pa kayo. Walang hiya kayo, linis-linisan kayo masyado. Hindi ito sa totoo lang, magpakatotoo lang tayo. Alam nyo kung sinong mga tao na malilinis, matitino dito sa Pilipinas? Kingdom of Jesus Christ lang, mga bossing. Yung mga taga Kingdom of Jesus Christ, mga miracle workers ang Kingdom of Jesus Christ, mga tauhan or mga taga-sunod ni Pastor Apollo Kibuloy, si Pastor Apollo Kibuloy, sila lang ang matituno rito, walang mga ganyang makamundo sa isip, pero lahat tayo, umamin kayo. Lahat tayo, putya, may mga katarantaduhan tayo sa mga sarili natin, huwag kayo linis-linisan. Kala nyo naman, masyado kayo. Tanggapin natin ang LGBTQ. Putak, puro kaimoralan yan Ang ginagawa ng mga yan pero tinatanggap natin dahil yun ay makabagong mundo. Nagsalita lang si Suntay, wala nga masama sa sinabi niya. Sinabi lang niya na pag nakita ko nag-i-imagine ako, pero ayoko na lang sabihin. Hindi nga niya sinabi kung ano ini-imagine niya. Sinabi niya ba, ini-imagine ko, hinuhubaran ko, ini-imagine ko, ganito ginagawa ko. Wala namang ganun sinabi yung tao, pero putangin na niyan, para mailihis nyo lang yung issue, na magnanakaw kayo mga buwaka ng ina ninyo, linis-linisan kayo, magpa-file kayo ethics complaint, magpo-post lahat ng mga artista sa social media, kala mo naman, antitino, tanginan yun, sa ngalan nga ng pera, naghahalikan kayo sa TV. Hindi kayo matino, wala kayo sa tamang posisyon para sabihin ninyo, para kayo ang magsabi na immoral to at hindi immoral. Gago, may mga sex scenes nga kayo sa mga pelikula nyo, hindi ba? Kahit di mo naman boyfriend, kaya pag laplapan ka, labas pa yung dila mo tama, mali. Yung mga artista, magsasalita ngayon, tama, mali. Virgin ba yung mga yan nung kinasal? Yung isa pang ang artista kala mo kung putangina, ilan na ang naging asawa, 3 na. Nabuntis sa mga, unang mga naging lalaki niya. Sila ang nagsasabi na mali yung sinabi mo, Suntay, ulul. Tanginan nyo, mga ipokrito kayo. Kakapal ng mga mukha ninyo. Ako, hindi ako maglilinis-linisan. Pucha, pag nakikita ko ayaw ko. Baka pati ako idamay nyo dyan, Hindi, pero totoo. Real talk lang tayo.
O saka na kayo magmalinis kapag napunta na kayo sa langit. Putangin na, hindi nyo nga alam kung mapupunta kayo sa langit pag namatay kayo mamaya. Tas naglilinis-linisan kayo. Baka mamaya, masama si Bong Suntay. Inatake ka sa puso. Puta, pag dilat ng mata mo, nandun ka sa dagat-dagatang apoy. Sa dami rin pala ng kasalanan ginagawa mo, hayop ka. Huwag kayo masyadong linis-linisan. Mga bisit kayo. Ba't ba tayo napunta dyan? Mamaya punta tayo dyan. Pero dito muna tayo sa mga sundalo. Oo, mayroon gustong sabihin yung mga sundalo na nagre-reklamo. O, eto. Ika nga namin, sir, neutral kami natin. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon, na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pong sarili lang namin. Oo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Libby, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap pag-depend sa Korte Suprema o saan Korte, basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila tinatarget, sir, kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon, sir, na mga ka-meeting, then yung mga kuwan po, nakakatanggap. Tapos sir, siguro nagkataon na talaga na trabaho kami kay Busal dito. Experience kami ganyan. Yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan. O, di ba? O, linaw-linaw ng mga sinasabi ng mga kababayan natin, ng mga kasama natin, ng mga sundalo, yung mga, sabi ko nga sa inyo, yung mga yan, nagtanggol na yan sa bayang Pilipinas yung mga yan. Kayo, wala pa kayo nagagawa. Kung maka-inarte kayo, pucha kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili